Hi Libra, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Libra, this is your first half Gabay Tarot reading ngayong June 1 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Libra ngayong June 1 to 15, 2026. Oh, this is good. Libra. Sabi po dito na magkakaroon ng long-term plans, lalo na sa trabaho mo. Magkakaroon po ng career stability. Opo. Nang dahil sa long-term plans na ito, ay magkakaroon ng career stability kasi focus, willing kang bigyan ng mahabang pasensya. Yan. So claim, ang ganda nito, career stability. You want growth, kaya may nangyaring mangyayari kasi binigyan mo siya ng aksyon at mahabang pasensya. So claim niyo po, Libra. And some of you magsisimula pa, long-term plans. Nabigyan niyo po ng mahabang pasensya at tiyaga, syempre pagsisipag para makuha mo tong stability na ito. Okay? So, most of you na may magandang mangyayari sa career mo, sa trabaho mo, mga opportunities sa dumating na naka-align sa goal mo, kaya kitang-kita ko dito yung sipag mo, Libra. Ano to life's calling, so it's about time na bigyan na ng aksyon. Okay? So, stability sa inyong career, kitang-kita ko po dito, claim nyo po ito, Libra. Malaki ang influence ng isang lalaki. So marami kasi mensahe dito. So isa-isahin ko ha, saglit. Okay. May sinabi dito, lalo na sa mga single po, na yung parating sa inyo na isang lalaki na pwedeng stable na sa buhay. Stable sa career, sa pera. Yan yung parating sa iyo or dumating na. Ang ilan dito, ito yung nais mo. Like ideal type nyo po. Kung ikaw ay lalaki, syempre babae ito. Kung ikaw ay babae, syempre, di ba? Lalaki. Most of you lalaki kasing lumabas dito na energy. Pwede din kung ikaw ay lalaki, pwedeng ikaw to. Malaki ang kanyang influence, ang lalaking ito, malaki ang kanyang influence. Para magtagumpay ka sa inyong mga ginagawa. Pwedeng tutulungan ka ng taong ito, pwedeng sa ideas po, pwedeng sa material na bagay like magbibigay ito ng puhunan sa'yo. Oo, para tulungan ka nga, para maabot mo yung layunin mo sa buhay. Libra, dalawang card po mismo nagsabi dito na maraming ang opportunities. Mukhang kailangan mong pumili Kailangan mong pumili dito. So, gumawa ka ng konkretong plano. Which is gagawin mo naman, di ba? May long-term plans na sinasabi kanina. Gumawa ng konkretong plano para makabuo ka ng best decision or best choice. Okay? Kasi choices to, opportunities. So, congrats.
Oo, dumagsa yung opportunity sa'yo. Kailangan lang po na pag-isipan ng mabuti. Okay? Konkretong plano po ay makakatulong po para makagawa ka ng best choice or best decision. Gagawa ka po ng desisyon. Pipili ka. Okay? May sabi din dito na may ano dito, Libra, like, ito yung muna yung gagawin ko. Si option 1. Kung hindi mag-work si option 1, may option 2 ako. May mga ganyan akong nakikita po. May nakikita rin ako ditong, ito yung responsibilidad mo, ito din yung responsibilidad ko. Like, nagde-divide kayo ng responsibilities, mga gawain. May nakita kong ganyan. Okay, so galingan nyo. Galingan nyo pa sa pagpili, galingan nyo sa paggawa ng desisyon. So, hindi kayo mafa-fail sa konkretong plano na iyan. Okay, so kailangan kasi ng time, huwag magmadali. Kung feeling exhausted ka na hindi ka makapili, stop muna, pahinga muna, siguraduhin yung kalmado kayo, relax kayo. Kasi kailangan tong pag-isipan ng mabuti. Pero, don't hesitate too long. Kasi opportunities to eh. 'Di ba may ibang opportunities na dumating na good for 7 days. Example lang po ito. Good for 7 days. Tapos, nag-decide ka, ika 8 days na. So, sayang naman. Sayang po. Okay? Naku, mag-ingat kayo talaga, Libra, sa paggawa ng desisyon. Don't hesitate too long. Kasi may nakita ko dito nagsisisi. Kasi hindi, may mga ano dito isa-isahin ko ha. Some of you, nakaligtaan o nalampasan yung opportunities na nagsisisi. Ang some of you, hindi pinag-isipan ng mabuti itong desisyon na ito. Like, go ka ng go. Hindi mo pinag-isipan kung karapat dapat pa. So, kalingan nyo talaga. Pinupush kasi ng card dito na maging maingat ka sa paggawa ng desisyon. And don't hesitate too long. Okay? Kasi may nakita talaga ako ditong pagsisisi. Na sana hindi ito mangyari ha. May ano dito, sitwasyon na nangyari na sa nakaraan, na bitbit mo hanggang ngayon. Kaya natagalan ka sa paggawa ng desisyon or sa pagpili kasi may nangyari na sa nakaraan, kumbaga trauma. Hindi ka makagawa ng desisyon na dahil sa trauma na ito. So, kailangan mo i-let go yan. Kailangan mo mag-focus sa present, which is, di ba, opportunities na kailangan mong harapin. May nagsabi sa akin, nape-pressure ka. So, nape-pressure ka, maging kalmado muna. Pahinga muna. Time for reflection. Balik ka lang kung nara-energize ka na. Huwag mong pilitin yung sarili mo like exhausted ka na. No. Huwag ka mag-decide ng hindi ka sigurado. And, ano, sabi kasi ng card dito, worries. Kaya, worries nang dahil sa loss of connection. Dalawang card kasi nagsabi dito na may loss of connection po, or loss of things or loss of opportunities. Kung hindi man to nangyari sa nakaraan, maging maingat talaga ngayon, lalo na sa opportunities na dumating sa'yo. Loss of connection, dalawang card kasi nagsabi dito, pwedeng nangyari na to sa nakaraan. Na pwedeng naalala or pinaalala sa'yo. Huwag kayong huwag kayong ma-disappoint sa mga may nakita kasi ako ditong taong naninira, like nag-downgrade. Choice niya yan maging masama sa kanyang sarili at sa kapwa niya. Ang choice mo dapat is focus kayo sa mga opportunities na binigay sa'yo na alam mo makapagbigay ng growth sa'yo. Let's say, nag-focus ka sa mga salita niya, yung sinisiraan ka niya or dina-downgrade ka niya. Magbibigay ba yan ng growth sa'yo? Di ba? Hindi. Mag-focus ka opportunities.
Oh, wag mong kontrolin yung mga taong hindi naniniwala or may choice nila na maging masama. Kung concerned ka talaga sa kanya, ipagdasal mo, isuko mo siya kay God. Parati ko 'tong tinuturo sa lahat. Na isuko mo siya kay God, i-concern mo yung what I meant is i-mention mo yung complete name niya. God, isuko ko sa ganito. Tapos, ikaw na bahala sa kanya. Tapos, maghingi po ako ng divine assistance kasi gusto ko mag-focus sa mga binigay mong pagkakataon. Yan. Don't waste your energy sa hindi magbibigay ng growth sa iyo. Kung hindi siya naniniwala, so be it. Hindi natin makontrol yung mga tao, mga sitwasyon. May mga ganyan eh. So, dito tayo sa mga control mo kasi magbibigay yan ng peace of mind sa'yo at growth. Why not tulungan mo sa sarili mo? Huwag kang umasa sa iba na like, hindi siya supportive, hindi siya naniniwala sa kanya, so be it. As long na maniniwala ka sa iyong sarili, okay lang yan. Kung nagkaroon ng loss of connection, loss of things, loss of opportunities sa nakaraan, i-let go mo na yan kasi hindi yan healthy. Hindi mo deserve na bitbitin mo yan hanggang present. Kasi diba, naapektuhan ka sa paggawa ng desisyon ng dahil sa trauma sa nakaraan. I-let go mo na yan. Kung pwede po. Kung hindi man to nangyari sa nakaraan, maging maingat kayo sa opportunities nga sa mga importanteng bagay, lalo na sa money ha. Wag mag-spend, kung mag-spend ka sa money mo, mag-gasta or mag-invest, pag-isipan mo na mabuti kung karapat dapat ba. At the end of the day, ikaw naman po mag-decide yan kasi pera nyo po yan eh. Opo. Tapos, kung may offer dyan, pag-isipan na mabuti. Teka, may lumabas sa cards ko kanina kay Miss Job. So, pag-isipan ko to ng mabuti kung karapat dapat bang magbigay ako ng tiwala. Oh, like for example, sinabihan ka na, 100 mo, 200 na bukas. Oh. 'Di ba? May pag-isipan talaga ng mabuti. At huwag kayo mag-overspend like overthinking kasi nakikita ko dito na parang nakaka-drain kasi ng energy niyan eh. Kung hindi magandang pakiramdam, mag-relax muna. Okay? Huwag pilitin, huwag i-pressure yung sarili. May concern dito sa separation. Loss of connection pa rin to, separation. Pwede din tumiwalag ka. Na umiwas ka na, tumiwalag ka, nag-put ka ng space na pwedeng umalis din. Yan. Kasi action to eh. Action po ito. At, wow, harvest to ha. Ang ganda nito, harvest. Pwedeng literal na harvest, pwedeng nag-harvest ka na sa mga daily routine mo dyan, naging productive ka sa araw-araw. So, harvest, claim, 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 Libra. Wow, ang ganda naman nito. Tulong, regalo, pwede ikaw nagbigay or ikaw yung nakatanggap. Abundance po ito. Love is blooming. Pleasure, happiness. Wow, grasya. Grace, nakatanggap ka ng grasya. Which is good, ang ganda nito. Claim niyo po. I-claim niyo po, deserve niyo po ito, Libra. May biglaang pagbabago. Ang sabi kasi ng card dito, expect the unexpected. Huwag kayong mag-alala sa pagbabago na ito. Kahit kailangan magkaroon ng adjustment, huwag kayong mag-alala. Kasi sinabi naman ng card dito na makakasuporta to sa inyong growth and expansion. Yes, at may malakas ang intuition mo, may malalaman ka sekreto po.
Oo, kasi malakas ang iyong intuition. Ano to eh, biglaang pagbabago nga, sudden change. At masusunod talaga yung desisyon mo, ideas or plano kahit may tutol. Masusunod talaga yung gusto mo. And may enrollment, may usapin tungkol sa education, school, teacher, student. Pero most likely, enrollment to. Mm-mm. May concern ka sa mataas ang ego. Mhm. Andito pa rin yung space. Separation, tumiwalag, andito pa rin eh. At may, ano, corporate structure, pwedeng pupunta ka sa government, may malaking building dito eh. May malaking building na mag-aasikaso ka. Okay? Mag-aasikaso ka sa malaking building. Tapos, habaan din ng pasensya kasi may restriction akong nakikita dito. Na may nakita nga ako ditong rules na kailangan mong sundin. Kasi rules, house rules, pwedeng ganyan. Tapos, pwedeng nagreklamo ka na naiinis ka kasi kailangan i-follow eh. So may malaking, what I meant is, may asikasuhin ka nga sa malaking building. Mhm. Okay. So let's proceed. Kuha tayo ng angel number. Uh, Libra, ngayon June 1 to 15, 2026. Angel number 6. Sabi po dito, your heart is your gift. Wow, gift na naman. Libra. Your heart is your gift. You are a natural born nurturer and have a great talent for helping and healing others. You are the epitome of self-sacrifice and a protector of those you love. Kailangan i-recite natin to twice kasi nakakabuti to sa inyong energy. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, I am nurturing. Again, I am nurturing. Marami akong kakilalang Libra na mapag-alaga. Like, very concerned, sensitive, concern sa kapwa, lalo na sa pamilya. Mhm. You're showing your kindness to everyone. So, likas talaga sa inyo ng mabait, matulungin. Then, most of you, nagbibigay ng wisdom message na makakatulong sa kapwa mo, na magkakaroon sila ng healing. Diba? You are a natural born nurturer. Yan. So, likas talaga dyan sa inyo. Like, ugali nyo mag self-sacrifice para sa ikakabuti ng kapwa mo. Yes. This is protection eh. May ugali kang pinoprotektahan yung connection mo sa kapwa mo. Yan yung way mo to express your love. Yan. So, angel number 6, Libra, claim nyo po. Energy ngayon June 1 to 15, 2026.
Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Energy ni Libra. Malakas ang iyong intuition. Which is sinabi kanina, di ba? Natandaan nyo? Lumabas siya sa tarot cards mo. May self-knowledge, self-study, may malaking influence ang isang feminine energy dito. Maaari din ikaw to, na malaki ang influence mo sa kapwa mo. May changes na mangyayari which is lumabas din kanina, di ba? Andito din sa tarot cards nyo. May nabigay ng wisdom message, pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Kasi sinabi din dito eh. Di ba? Na this is your way to help other people. And may common sense, may awareness. Pwede din ikaw yung nakatanggap ng wisdom message po, Libra. Andito ha, andito po. Lumabas sa tarot cards nyo na may malalaman kayong sekreto. Kasi nga, malakas ang iyong intuition. Makinig sa iyong intuition kung pwede po. Kasi maaring may panawaging spiritual na parating sa iyo. Naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema, sagot sa iyong mga katanungan, at sabi ng iyong card dito, nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Trust your own counsel first. So, mas piliin niyo po magtiwala sa inyong intuition, trust your feelings, instead of overthinking or overanalyzing. Gamitin nyo din yung intuition nyo in making financial or business decision. Diba, naghahanap kayo ng sagot sa inyong mga katanungan. Sinabi pa rin ng card nyo dito, nasa iyo na yung sagot. Huwag kang umasa sa opinyon ng iba, magtiwala muna sa iyong sarili. Trust yourself first. Wow, kitang-kita ko yung hard work dito, which is sumabas to kanina. Diba, nagkaroon ng career stability kasi naging hard worker kayo. Resulta to sa inyong sipag at tiyaga. Hard work, very productive nga, productivity, puro movement. So, prepare yourself hanggang dito sa tarot cards mo. Busy pa rin si Libra. It might be your nature sa your work mo is busy talaga. Puro movement transition, may bagong kasanayan, kaalaman. Sabi ng yung card, kapag ginagawa mo ang gusto mo, mas mamahalin mo ito. So, tagumpay sa kaperahan po. Klarong-klaro dito. Claim nyo po. Nagdahil sa inyo pagiging productive, nagkaroon po ng tagumpay sa kaperahan. Nagsumikap ka, magaling kang gumawa ng desisyon, ito yung nagbibigay ng taas ng tagumpay sa iyo. Claim nyo po, keep up the great work, claim, 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 Libra. Oh, may nag-decide dito na magbuo na ng pamilya. Congrats. And sa mga single dito, busy pa rin kayo kasi naging hard worker kayo kasi gusto nyo makaipon ng malaki. Gusto nyo ma-secure yung future nyo. Kaya some of you, buhos na buhos talaga sa trabaho. Hard work at dedikasyon sa trabaho, sa negosyo, for financial prosperity. So sinabi ka ng card nyo kanina, di ba, na patuloy mo lang magsumikap. Keep up the great work. Di ba may usapin na education kanina, school, andito siya. Lumabas sa tarot cards nyo. Nag-aaral kayo kasi ini-improve niyo po yung skills nyo or may new skills kayo or gagamitin niyo po yung hobbies nyo para pandagdag income. Kasi gusto mo magkaroon ng passive income nga eh. So sabi ng yung card, kung alam mo ito yung nag-study kayo or nag-practice kayo, magbibigay po ito ng abundance sa iyo. So ipagpatuloy niyo po. Trusted, magtiwala po na magagawa mo ito. Syempre, kailangan ng good intention, clear intention para makuha mo tong success na sinasabi ng yung card dito.
Sa career and money niyo po, bagong simula ito. Yes. Wow. Andito pa rin yung opportunities. Lumabas to kanina, di ba? Andito siya sa career and money niyo. Opportunities, new source of income, or job opportunity na makaka-enhance sa inyong kaperahan. So, wag mong palampasin ang pagkakataon na ito. Sinabi na naman ng cards mo ha, na wag mong palampasin ang pagkakataon na ito. Kailangan mong bigyan ng atensyon tong opportunities na ito. Libra, wag mong palampasin. Paulit-ulit niyan sinasabi ng cards mo kanina pa. Nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo, masaya kasama yung mga kasamahan mo, at masaya kasama yung mga kasamahan mo, at masaya ka sa mga ginagawa mo. So this is gift from the universe, itong opportunity sa iyo. Meaning to say, yan talaga yung ipapagawa sa iyo. Pagyamanin, kung kilos tao, pagyamanin mo yan para makuha mo tong gusto mo. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun nga. From here to here, prepare your energy, Libra. Sobrang busy. Huwag sanang mangyari tong burnout na nakikita ko dito sa daming ginagawa. Kung hindi kayo busy, nanonood kayo ngayon na hindi pa kayo busy, o time management. Itatak mo talaga sa mind mo niyan. Sige, time management. Magiging busy ako, so time management. Siguraduhin ko talaga to para hindi ko maranasan itong burnout na ito. Yan. Kung let's say kasi this is 15 days, right? First half of the month na nangyari na busy na kayo. So, ang gawin nyo, kung hindi nagkaroon ng time management, ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain po. Pero matatapos mo to eh. Matatapos mo to, may sinabi ang card dito na magkakaroon ng completion of cycle. Basta po, wag kayong mag-decide agad, like magtanggap agad, like say yes ng yes. Kung hindi naman akmasin yung schedule, para maiwasan talaga tong burnout nito. Pero kung burnout ka na, nakikita ko naman dito na magpapatuloy ka, na matatapos mo din yung mga gawain. Tapos after nito, nakikita ko dito na mag-rest day ka or magbabakasyon. So at least, diba, opportunities. Magiging busy ka dahil sa opportunities na dumating. So claim niyo po itong opportunities na to ha, Libra. Libra, gusto niyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo na may bago tayong video? Like, mapanood niyo po agad yung premiere ng video natin. I-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam, magpaturo po. Huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer na po ako, Libra, ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love life, self-love, partnership, and romance. Pwedeng sa mga single dyan, pwedeng parating sa inyo na isang tao na makapangyarihan, malaki ang kanyang influence, pwedeng boss type ito, na kampante na sa buhay. Yan yung parating sa inyo sa mga single dyan. At sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa, nakikita ko dito na mas lumawak yung ambisyon nyo sa buhay. Nakikita ko rin dito na increase confidence kasi nagtutulungan kayo.
para maabot niyo ang ambisyon niyo sa buhay. Magpapagawa ba kayo ng bahay? May structure ako nakikita dito. Pwede din negosyo to. Any kind. Any kind may structure ako nakikita dito. And stability. Yes, nakikita ko ditong stability kung dati, disbalance ngayon, magiging balance na, kontrolado na. Yan, nagfo-focus kayo sa inner peace kesa sakit ng ulo. So, confidence sa inyong relasyon, kitang-kita ko po dito. Pero then may concern dito. May concern dito eh. Pwedeng sa person mo to, pwedeng ikaw to. Again, may concern ako nakikita dito like, pwedeng ikaw yung naging stricto na. Pwedeng siya ang sobrang stricto na. Pwedeng sa kaibigan to. Taong malapit sa'yo. Pwedeng person mo din. Okay? Oh, okay. Ang ganda. May maliligaw ka na very charming at passionate na very active kang sa UN. Kung let's say, ikaw lalaki, Libra, ikaw ay lalaki ha, pwedeng itong yung nililigawan mo or taong sinasabi sa'yo na gusto kita, mahal kita, gusto ko magkaroon tayo ng relasyon. The very active nga, yung pinapakita or sinasabi niya talaga sa iyo na gusto ka niya. And pwedeng papasok kayo sa bagong relasyon, pero masyadong mabilis to eh. Ang sabi kasi ng card dito na try nyo munang mag-enjoy ng moment without getting too carried away. Yung wag magmadali. Kilala, enjoy nyo mo. Andyan ang kilig, ang pinakakilig sa lahat, yung ligawan. Opo, ligawan po ang pinakakilig sa lahat. So, kilalanin nyo muna ang isa't isa. Wag magmadali. Kung pwede po. Okay? Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, yung project nyo na nakikita ko dito na para kayong nagmamadali, very confident kayo, which is good, pero wag sanang magmadali. Like, bigyan ng aksyon na wag i-pressure. Okay? Okay, magkakaroon po ng transformation. This is oh, by the way, Libra. Andito po yung separation eh. Pwede nangyari na to sa nakaraan ha. May separation, tumiwalag, umiwas, nag-put ng space, oo, or separation nga, na pwedeng nangyari sa nakaraan na naalala mo ngayon or pinaalala sa'yo, or pwedeng mangyari. At, kasi yung space, hindi naman yan masama eh. Nakakabuti yan sa iyong sarili or sa connection mo sa isang tao. Pwedeng mangyayari to sa person ba, sa person mo, or sa taong malapit sa iyo, kaibigan ba? Yan. May may nakita kasi ako dito, Libra, na pwedeng ikaw to, kung hindi man po, pwedeng iba. Na may tao ditong dating malapit sa iyo na nagkaroon kayo ng loss of connection at ngayon gusto niyang makipag-reconnect sa iyo. Sabi ng yung card. Pero balak pa to eh. Kung gusto mo mangyari yan, i-pray mo. Balak pa. Sana magkaroon siya ng ng lakas na para kausapin ka. Kung ayaw mo talaga, then you decide. Okay? Kasi nakikita ko dito na apektuhan ka eh, nang dahil sa space, separation, or taong gustong bumalik sa iyo. Naalala mo kasi yung nakaraan. Okay? And, kailangan kasi ng freedom nito and recovery. So, same pa rin yung sinasabi ng card mo dito eh. Humingi kayo ng guide kay God para mapalaya mo yung sarili mo. Kasi may fear akong nakikita po. At, okay. Dalawang card po mismo yung nagsabi dito na some of you, di ba, ready na pumasok sa relasyon, nagmamadali. And some of you, may sabi dito, paulit-ulit sinasabi dito na gusto mo pumasok sa bagong relasyon pero guarded ka. Sabi na yung card, try to fix and forgive yourself bago tumanggap ng bagong relasyon. Kailangan kasi magkaroon ng healing kasi unfair sa'yo, unfair din sa kanya yung bagong tao ha. 'Di ba? Na hindi pala completely healed yung nakaraan. So, kailangan mo magkaroon muna ng forgiveness, iayos mo muna yung nakaraan.
Okay? Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may concern sa mataas ang ego. Kailangan niyong magkaroon ng oras para mag-usap po. Sabihan mo din siya sa concern mo. Kasi parang nahihirapan kang magsabi sa kanya sa recording sa concern mo. Gawa ka ng adjustment para magkasundo pa kayo. Okay? So, andito pa rin sa mga single po na may parating talaga sa inyo na isang romantic partner. May event invitation, may mag-ask ng date, may mag-travel. Pero dun sa mga marelasyon sa buhay mag-isawa, may event invitation sa inyo na nag-date kayo, group date kayo. May travel po ako nakikita dito. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra. See you tomorrow. Maraming salamat po.